Nagsimula ang gabi na tila karaniwan lamang. Ang ulan sa labas ay bumuhos ng malakas at ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang paanyaya na manatili na lamang sa loob ng bahay. Ako'y nag-iisa sa sala, nakaupo sa lumang sofa habang pinapakinggan ang ritmikong patak ng ulan sa bubong. Ang liwanag mula sa lampara sa sulok ay nagbibigay ng kaunting init at liwanag sa paligid, sapat para mabasa ko ang librong hawak ko. Ang katahimikan ng gabi ay parang isang mapayapang dagat na bumabalot sa akin. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, isang bagay ang pumukaw sa aking atensyon. Ang bintana sa aking harapan, na dati nakapinid, ay dahan-dahang bumukas. Wala namang hangin na kayang magbukas nito, at sigurado akong ito'y mahigpit kong isinara kanina. Nagtaka ako, at isang malamig na sensasyon ang gumapang sa aking balat. Parang may ibang presensya sa paligid, ngunit ako'y nag-iisa. Sinubukan kong magpakalakas ng loob. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Pinakiramdaman ang paligid, ngunit wala akong naramdaman kundi ang malamig na hangin na pumapasok mula sa labas. Sinara ko ang bintana at habang ginagawa ko ito, may napansin ako sa gilid ng aking mata. Isang anino ang dumaan sa likod ko. Mabilis akong lumingon, ngunit wala naman akong nakita. Baka pagod lang ako, bulong ko sa sarili. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ngunit kahit anong sabihin ko sa aking sarili, hindi ko maiwaksi ang pakiramdam na may ibang nilalang sa aking paligid. Bumalik ako sa sofa, pilit na binabasa ang mga pahina ng libro, ngunit wala akong maintindihan sa mga salitang nakasulat. Ang isip ko'y naglalakbay, nagtatangkang intindihin ang nangyari. Habang ako'y nawawala sa aking pag-iisip, narinig ko ulit ang tunog ng bintanang bumubukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na ito nakita sa gilid ng aking mata. Sa halip, sa harap ko mismo, isang anyo ng multo ang dahan-dahang sumilip. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at tila ba may nais siyang iparating. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang puso ko'y kumakabog ng mabilis at hindi ko mapigilang huminga ng malalim. Nakatitig ako sa multo, pilit na inaaninag ang kanyang anyo sa liwanag ng lampara. Siya'y nagmistulang usok na dahan-dahang bumabalot sa paligid ng bintana. "Anong kailangan mo?" tanong ko, kahit alam kong baka wala akong makuhang sagot. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na makipag-usap sa kanya. Ang multo'y tila lumapit pa at ang kanyang anyo ay nagiging mas malinaw. Wala siyang sinasabi, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagsasalita ng libu-libong salita. Ang kanyang tingin ay puno ng pighati at sa likod ng kanyang mga mata ay isang kwento na nais niyang ibahagi. Hindi ko alam kung papaano, pero parang naiintindihan ko siya. Parang may koneksyon kaming dalawa, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, ang kanyang anyo'y unti-unting naglaho na parang usok na nadadala ng hangin. Naiwan akong nakatayo sa sala, puno ng katanungan at takot. Ano ang mensahe ng multo? Bakit siya nagpakita sa akin? At ano pa ang mga misteryong nagtatago sa likod ng bintanang biglang bumukas? Ang mga katanungang ito'y umalingaw-ngaw sa aking isipan. At alam kong hindi ito ang huling beses na mararanasan ko ang mga kakaibang pangyayari sa gabing iyon. Ilang araw na ang nakalipas mula nang unang bumukas ang bintana sa harap ko. Mula noon, hindi na ako mapakali. Kung tutuusin, hindi naman ako ganito kadaling matakot. Ngunit iba ang hatak ng pangyayaring iyon. Sa tuwing mag-iisa ako sa sala, palaging tila may malamig na hanging dumadampi sa aking batok. Kahit pasaradong-sarado ang mga pinto't bintana. Buong araw, hindi ko maalis sa isip ang tanong. Ano nga ba ang nagbukas ng bintana? Isang gabi, habang nakaupo ako sa lumang sofa,
Muling bumukas ang bintana. Ang mga kurtina ay dahan-dahang umalon na para bang may kamay na humahaplos dito. Hindi ko maiwasang mapalunok. Sa kabila ng takot, hindi ko maiwasang lapitan ito. Gusto kong malaman. Gusto kong maintindihan. Ngunit sa bawat hakbang ko palapit, tila may bumubulong sa akin na lumayo. Subalit sa kabila ng boses na iyon, mas nanaig ang aking kuryosidad. Itinuloy ko ang aking paglapit. Nang makalapit ako sa bintana, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa akin, na para bang may bumati ng malamig na kamay sa aking katawan. Tiningnan ko ang paligid. Sa labas, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang anyo sa mga anino ng mga puno, na tila mga nilalang na nagmamasid sa akin. Walang ibang tao sa paligid, ngunit naramdaman ko ang presensya ng iba pa. Sa gilid ng aking mata, may napansin akong paggalaw. Agad akong napalingon. Doon, sa gilid ng bintana, may isang anyo na dahan-dahang sumusulyap. Isang mukha na hindi pamilyar, ngunit may kakaibang pamilyaridad. Ang mga mata nito ay tila walang buhay, ngunit puno ng damdamin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti, na para bang may lihim siyang nais iparating. Gusto kong sumigaw, ngunit walang tinig na lumabas sa aking bibig. Anong kailangan mo? Tanong ko, kahit alam kong walang kasagutan. Ngunit nagkamali ako. Isang malamig na tinig ang nagmula sa kanya, halos isang bulong na dinala ng hangin. Naghihintay ako, sabi niya. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sino siya? Ano ang kailangan niya sa akin? Hindi ko maalis sa isip ang kanyang anyo. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong bumabalot sa akin, hindi ko man nakikita, ngunit alam kong nariyan. Bigla, ang bintana ay biglang sumara, na para bang sinarado ng isang malakas na puwersa. Napaatras ako sa gulat. Sa kabila ng takot, hindi ko maiwasang mag-isip kung dapat ba akong lumabas at hanapin siya. Ngunit bago ko pa man maisipang gawin ito, isang malakas na tunog ang nagmula sa itaas ng bahay. Tila may bumagsak na mabibigat na bagay. Nagmamadali akong umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Sa taas, ang mga ilaw ay tila nagmimistulang mga kandila na anumang oras ay mamamatay. Pagdating ko sa ikalawang palapag, nakita ko ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Ang kwarto iyon ng aking yumaong lola. Matagal na itong hindi nagagamit at laging sarado. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang malamig na simoy ng hangin na tila nang galing sa ibang mundo. Sa gitna ng kwarto, isang lumang salamin ang nakatayo. Sa kanyang refleksyon, nakita ko ang sarili ko. Ngunit hindi ako nag-iisa. Sa likod ko, nakita ko ang multo. Nakangiti pa rin, ngunit mas malapit na ngayon. Tila ba gusto niyang ipakita ang isang bagay na hindi ko pa maintindihan. Ano ang gusto mong ipakita? Tanong ko. Ang tinig ay puno ng kaba. Sa salamin, nakita ko siyang naglakad palapit sa akin. Ngunit hindi ko naramdaman ang anumang presensya sa likod ko. Nang abutin ko ang salamin upang hawakan ito, bigla itong nagbago. Ang refleksyon ko ay nawala. Sa halip, nakita ko ang isang imahe ng isang nakakatakot na pangyayari. Isang aksidente, isang sigawan, at ang mukha ng multo na puno ng luha. Napaatras ako, at sa paglingon ko sa paligid, wala na siya. Ngunit ang kanyang tinig ay nanatili sa aking isipan. Matagal na kitang hinihintay, muling sabi niya, na tila isang pakiusap o babala. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ito basta-basta lamang. Kailangan kong malaman ang kanyang kwento, ang aming koneksyon. Ngunit paano ko ito gagawin? Sino ang maaaring makatulong sa akin? Ang takot ay naroon pa rin, ngunit mas nangingibabaw ang aking kagustuhang malaman ang katotohanan.
Habang papalabas ako ng kwarto, nabalot ng dilim ang buong bahay at naramdaman ko ang kanyang presensya sa paligid. Alam kong hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento na kailangan kong tuklasin. Ngunit handa na ba akong harapin ito? Nagsimula ang gabi ng tahimik. Ako'y nakaupo sa aming sala, sinusubukang baliwalain ang kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa akin. Sa kabila ng katahimikan, may kung anong bigat sa hangin na tila nagbabadya ng hindi magandang mangyayari. Mula sa kinauupuan ko, tanaw ko ang bintanang kanina pang bumabagabag sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may kung anong puwersang nagyaya sa akin na lumapit at sumilip. Ngunit sa kabila ng pagnanais kong malaman ang nasa likod nito, may bahaging natatakot sa kung ano ang maaari kong makita. Nang biglang bumukas ang bintana kanina, kahit walang hangin, susubukan ko sanang isara ito, ngunit may kung anong pumigil sa akin. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko, at sa isang iglap, bumalik ang mga alaala ng mga kwento ni Lola tungkol sa bahay na ito. Mga kwento ng mga espiritong hindi mapakali. Habang nakatitig ako sa bintana, unti-unti kong napansin ang paggalaw ng kurtina. Sinikap kong iwaksi ang mga imahinasyon ko, ngunit sa isang kisap mata, isang anino ang dumaan. Nagtayuan ang balahibo ko, at sinubukan kong kumbinsihin ang sarili na bunga lang ito ng pagod at imahinasyon. Ngunit paano ko ipapaliwanag ang malamig na simoy ng hangin at ang aninong iyon? Sa gitna ng pag-aalinlangan, biglang may narinig akong mahina, ngunit klarong kaluskos mula sa labas. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ko maiwasang isipin na ang aninong iyon ay may nais na iparating sa akin. Para bang may mensahe ito na nais ipahatid, na may bahagi ng nakaraan na nais nitong ipaalala. Nagdesisyon akong lumapit sa bintana kahit pa nanginginig ang aking mga tuhod. Habang papalapit ako, kitang-kita ko ang bumubukas at sumasarang bintana. Parang may sariling buhay ito, at ang paggalaw nito ay tila may sinasabi. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Nang narating ko ang bintana, sumilip ako sa labas. Madilim ang paligid, at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Wala akong nakitang kahit anong kakaiba, ngunit nararamdaman ko pa rin ang presensya ng isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. At sa isang iglap, sa gilid ng aking paningin, muli kong nasilayan ang anino. Sa pagkakataong ito, malinaw kong nakita ang anyo nito, isang lalaki. May mahabang buhok at malalim na mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, at tila may sinasabi ang kanyang mga mata. Ngunit bago ko pa man siya makilala, nawala siya na parang bula. Habang nakatayo pa rin ako sa harap ng bintana, napansin ko ang isang bagay na kumikinang sa sahig. Isang maliit na piraso ng papel, na tila kinalkal mula sa lumang kahon. Pinulot ko ito at binasa ang nakasulat. Isang lumang sulat na puno ng emosyon, mga salitang puno ng pagsisisi at pangungulila. Ngunit ang talagang nagpatindig ng aking balahibo ay ang pangalan sa dulo ng sulat. Pangalan ng isang taong matagal nang wala sa aming buhay. Isang taong inilibing na ng panahon, ngunit tila bumabalik upang ipaalala ang kanyang kwento. Ang taong ito ay ang lolo ko, na matagal nang nawawala ng walang bakas. Sa puntong iyon, napagtanto ko ang koneksyon ng lahat ng ito. Ang bintana, ang anino, ang sulat, lahat ng ito ay bahagi ng isang masalimuot na kwento ng nakaraan. Ngunit bago ko pa man mas lalong maintindihan ang lahat, biglang nagbukas muli ang bintana at sa likod ng kurtina ay may lumitaw na bagong anyo, isang bata. May hawak na laruang kahoy na tila pamilyar. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng liwanag sa paligid.
Tanging ang malamig na hangin at ang bumubukas sarang bintana ang naiwan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang kwento. May bahagi pa ng nakaraan na kailangan kong malaman. At ang mga anino ng bintana ay hindi titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang kanilang kwento. Lubos kong naiintindihan na ang bintanang ito ay hindi lamang basta-basta bintana. Isa itong pinto patungo sa nakaraan. At ako ang napiling maging saksi sa mga lihim nito. Ngunit handa ba akong harapin ang katotohanan na maaaring magpabago sa lahat ng alam ko? Isa itong tanong na kailangan kong sagutin sa mga susunod na araw. Habang nakatulala ako sa bintanang iyon na biglang bumukas, kahit walang hangin, hindi ko maiwasang maramdaman ang malamig na hangin na tila galing sa ibang mundo. Para bang may puwersang nagtutulak sa akin para lumapit at silipin kung ano nga ba ang nasa likod ng kurtina. Ngunit may bahagi rin ng aking isip na nagsasabing huwag na huwag akong lalapit. Isang bahagi ng akin ang nakadarama ng matinding takot. Ngunit ang kuryosidad ay parang apoy na hindi mapawi. Nang mapagpasyahan kong manatili muna sa kinatatayuan ko, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa labas ng bintana. Ang liwanag na iyon ay hindi gaya ng karaniwang liwanag ng buwan. Ito'y masyadong maliwanag at malamig, at tila may bahid ng pagkadilaw na hindi ko maipaliwanag. Lalong tumindi ang kabog ng aking dibdib habang pinagmamasdan ko ang liwanag na iyon. Bigla kong naalala ang mga kwento ng aking lola noong bata pa ako. Ang sabi niya, may mga kaluluwang hindi matahimik na paminsan-minsan ay nagpaparamdam sa pamamagitan ng mga pahiwatig sa mga bagay-bagay sa paligid. Isang malamig na hangin, isang liwanag na hindi maipaliwanag, at mga boses na tila bumubulong sa dilim. Lahat ng iyon ay nagsama-sama sa gabing ito. Habang abala ang aking isip sa pag-aalala, may narinig akong mahina, ngunit malinaw na kaluskos mula sa bintana. Parang may kung anong gumagalaw sa likod ng kurtina. Hindi ko mapigilang magtanong sa aking sarili kung multo nga ba ito. O baka naman simpleng epekto lang ng pagod at imahinasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Ang bawat hakbang ko'y sinasabayan ng malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa aking balat. Nang malapit na ako, napansin kong unti-unting bumababa ang kurtina at sa likod nito, may anino akong namataan. Isang anino ng isang tao, ngunit hindi ito ordinaryo. Ang anino'y tila may sariling buhay, gumagalaw at sumasabay sa paggalaw ng liwanag. Nang tuluyan kong alisin ang kurtina, bumungad sa akin ang isang mukha. Isang mukha na tila pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko nakita. Ang mga mata nito'y tila puno ng kalungkutan at poot, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may nakikita akong pagmamakaawa sa kanyang titig. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong kailangan kong makinig. Bakit mo ako ginugulo? Tanong ko, kahit alam kong baka wala akong makuwang sagot mula sa kanya. Ngunit sa aking pagkagulat, nagsalita ito. Isang boses na malamig at mahina, ngunit malinaw. Hindi ikaw ang dapat kong guluhin, sagot niya. Ngunit ikaw lamang ang nakarinig sa aking mga hinaing. Kailangan kitang tulungan, sapagkat ang susi ng aking kalayaan ay nasa iyo. Naguguluhan ako sa kanyang sinabi. Paano ko siya matutulungan? At bakit ako? Isa lamang akong ordinaryong tao. Walang kakayahan para sa mga ganitong bagay. Ngunit alam kong may dahilan kung bakit ako ang pinili niya. Sa ilalim ng takot at pag-aalinlangan, nahanap ko pa rin ang aking boses. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko. Hanapin mo ang nakabaong lihim sa bahay na ito.
Isang lihim na matagal nang nalimutan ng panahon. Ito ang dahilan ng aking pagkakagapos sa mundong ito. Kung hindi ito malulutas, hindi ako makakatahimik at hindi ka rin. Ang lahat ng ito ay magsisimulang ulit, paliwanag niya. Wala akong ideya kung ano ang kanyang tinutukoy na lihim. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong sumubok. Walang ibang paraan kundi ang magtiwala sa kanya at sa aking sarili. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, biglang naglaho ang mukha at liwanag sa bintana. Balik ito sa dati nitong anyo, tila walang nangyari. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi iyon panaginip lamang. Ang lahat ng ito ay totoo, at may misyon akong kailangang tuparin. Habang nakatayo pa rin ako sa harap ng bintana, naramdaman kong parang may mga matang nakamasid sa akin mula sa mga sulok ng sala. Biglang nagdilim ang paligid at isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bintana. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, alam kong hindi ito ang huli kong pakikipagtagpo sa multong iyon. At sa susunod na pagkikita namin, dapat handa na akong harapin ang kung anumang lihim na nakabaon sa bahay na ito. Ngunit sa gabing ito, ang tanging malinaw ay hindi ko na maibabalik ang dati kong payapang buhay. Ang lahat ay magbabago mula ngayon. At habang iniisip ko ito, isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa itaas ng bahay. Napalingon ako sa direksyon ng ingay at doon ko napagtanto na ang mga lihim na hinahanap ko ay hindi lamang mga bagay na nakatago sa sulok. Sila ay buhay at naghihintay na matuklasan. Sa kabila ng pagod na nararamdaman ko mula sa walang humpay na pag-iisip tungkol sa mga kaganapan sa bahay na ito, hindi ko maiwasang muling pagtuunan ng pansin ang bintanang iyon. Isang bintana na tila may sariling buhay, palaging bumubukas kahit walang hangin, at laging nagiiwan ng malamig na pakiramdam sa aking kalamnan. Habang nakaupo ako sa lumang sopa, muling gumapang ang kilabot sa aking likod. Narinig ko na naman ang pamilyar na ingay. Isang banayad na pag-ugong, unti-unting lumalakas, na tila nagmumula sa kabila ng mga pader. Tumayo ako. Naglakad papunta sa bintana at sinubukang silipin ang labas. Ngunit sa halip na katahimikan, nakita ko ang isang anino, dahan-dahang sumilip sa gilid ng bintana. Isang anyo ng nilalang na halos hindi ko maaninag, ngunit tiyak akong naroroon ito. May tao ba dyan? Tanong ko, kahit alam kong walang sino mang magbibigay sa akin ng sagot. Ngunit sa halip na katahimikan, narinig ko ang isang mahina at malamig na boses, tila nagmumula sa ibang dimensyon. Huwag kang matakot, sabi nito. Ang mga salita'y bumubulong sa hangin. Hindi ako ang dapat mong katakutan. Napalunok ako, ang puso ko'y bumilis ang tibok. Hindi ko naisip na maririnig ko ang ganong klaseng tinig. Sa bawat salita ng multo, para bang may kung anong alon ng lamig ang dumadaloy sa aking katawan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit bago pa man ito makasagot, biglang bumukas ang bintana. Naanimoy may malakas na puwersang nagtulak dito. Kasabay ng pagbugso ng malamig na hangin, isang imahe ang bumungad sa akin. Nakita ko ang buong anyo ng nilalang, isang multo na tila lumulutang, may nakalulunos na anyo, ngunit hindi ito nagdadala ng takot. Sa halip mayroong kakaibang kalungkutan sa mga mata nito. Ikaw, sino ka? Tanong ko muli, ngunit hindi nito sinagot ang tanong ko. Sa halip itinuro nito ang isang lumang larawan na naka-frame sa dingding, isang bagay na hindi ko napansin noon. Lumapit ako at tinitigan ito ng mabuti. Isang lumang larawan ng isang pamilya. Nakangiti, ngunit may isang batang lalaki na tila hindi masaya. Sa muling pagtutok ng aking mga mata, napansin ko ang pagkakahawig ng batang lalaki sa multong nasa harapan ko.
Ikaw ba ito? Tanong ko, at sa puntong iyon, tumango ang multo, ang kanyang mga matay puno ng hikbi at hinagpis. Dati akong nakatira rito, sabi nito. Ang boses nito'y puno ng lungkot. Ngunit may nangyari. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. At ngayon, ako'y nababalik dito, sa lugar na ito, sa bintanang ito. Napaisip ako sa mga salitang iyon. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit siya naririto pa rin? Ngunit bago ko pa man mabigkas ang susunod kong tanong, biglang nag-iba ang anyo ng paligid. Ang sala ay napuno ng mga anino, mga alingawngaw ng nakaraan na tila umaalingawngaw sa bawat sulok. May pinapakita ka ba sa akin? Tanong ko, ngunit ang multo'y unti-unting naglaho. Naiwan akong nag-iisa sa silid, ngunit hindi sa kawalan ng mga anino ng nakaraan. Sa halip, ang mga ito'y nag-iwan ng bakas sa aking isipan. Nang bumalik ang katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mensahe. Ang bintana, ang multo, ang mga anino lahat ay tila bahagi ng isang mas malaking misteryo na kailangan kong unawain. Ngunit paano? Paano ko malalaman ang buong kwento? Habang iniisip ko ito, narinig ko na naman ang ingay mula sa bintana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang multo ang bumati sa akin, kundi isang bagay na mas nakakagimbal. Isang piraso ng papel, inilipad ng hangin mula sa labas, at dahan-dahang bumagsak sa aking harapan. Dinampot ko ito at binasa. Isang nakakuyom na sulat, puno ng mga pahiwatig at mga mensaheng tila nag-uudyok sa akin na hanapin ang katotohanan. Sa ilalim nito, may nakasulat na mga salitang nagpatindi ng kaba sa aking dibdib. Hindi lang siya ang naririto, may mas malalim pang lihim. Mag-ingat ka. Napaatras ako. Ang papel ay nahulog mula sa aking kamay. Ano ang ibig sabihin nito? Sino pa ang naririto? At bakit ako ang napili nilang makaalam ng kanilang mga lihim? Sa kabila ng takot, alam kong wala na akong magagawa, kundi harapin ang katotohanan. At sa pagharap na iyon, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang multo, ang bintana, ang mga lihim ng nakaraan. Lahat ay magkasamang bubukas sa akin, naghihintay ng tamang panahon para isiwalat ang kanilang buong kwento. At sa bawat paghinga ko, alam kong papalapit na ang oras na iyon. Isang oras na hindi ko alam kung handa na nga ba ako o hindi. Ngunit handa man o hindi, alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa kalaliman ng gabi, habang ang dilim ay tila ba nagpapakapal sa bawat sulok ng aking sala, hindi ko maiwasang mapako ang aking mga mata sa bintanang iyon. Ang bintanang bigla na lang bumukas, kahit walang hangin na dumadaloy sa paligid. Ang lamig ng gabi ay tila ba sumusuot sa aking mga buto, na para bang may presensyang nagmamasid sa akin mula sa kadiliman. Naging tahimik ang paligid, maliban sa marahang tunog ng orasan, na tila ba nagbibilang ng mga segundo patungo sa isang hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko na maalala kung ilang oras na akong nakaupo roon sa aking lumang sofa, nakatingin sa bintanang iyon. Sa kabila ng aking takot, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili kung ano ang tunay na dahilan ng pagbukas nito. May bahagi sa akin na gustong malaman, ngunit may parte rin na nag-aalangan. Habang pinagmamasdan ko ang bintana, napansin ko ang isang anyo, isang anino na dahan-dahang sumusulpot mula sa gilid. Ang puso ko'y biglang bumilis ang tibok. Tila ba ang bawat paghinga ko'y umaalingawngaw sa katahimikan ng gabi? Hindi ko magawang kumilos. Para bang ako'y nakapako sa aking kinauupuan. Ang anyo ay unti-unting lumilinaw. Isa itong muka, isang pamilyar na muka na tila ba galing sa isang masalimuot na alaala. Ang mga mata nito'y tila ba kumikislap sa dilim, puno ng kalungkutan at pangungulila. Pilit kong inaalala kung saan ko ito nakita, ngunit tila ba nilulukob ng takot ang aking isipan.
Nang bigla na lang nitong ibuka ang kanyang bibig, walang tunog na lumabas. Ngunit dama ko ang pighati sa kanyang ekspresyon. May gustong sabihin ang anyo, ngunit tila ba may pumipigil dito. Ang kanyang mga matay naglalaman ng mga kwento na hindi ko magawang intindihin. Sa puntong iyon, bigla kong naalala ang sinabi ng isang matandang babae na minsang naglakad sa aming baryo. Ang mga bintana, aniya, ay hindi lamang daan para sa hangin at liwanag. Minsan, ito'y daan para sa mga kaluluwang nawawala. Noon, inisip kong isa lamang itong kwentong bayan na wala namang katotohanan. Ngunit ngayon, sa harap ng bintanang ito, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng kanyang babala. Habang patuloy kong pinagmamasdan ang anyo sa bintana, isang malamig na hangin ang bigla kong naramdaman sa aking batok. Napalingon ako, ngunit wala namang ibang tao sa likod ko. Ang lahat ay tila ba naglaho sa isang iglap. Ang anyo, ang misteryosong presensya, at ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago, ang bintana. Nananatili itong nakabukas, at sa mga gilid nito ay naroon pa rin ang tanawin ng madilim na kalangitan. Sa puntong iyon, isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa itaas. Mula sa kwarto sa itaas na alam kong walang tao. Dahan-dahan akong tumayo. Ang mga paa ko'y tila ba may sariling isip na naglalakad patungo sa hagdanan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa itaas. Ngunit alam ko na kailangan kong malaman. Bawat hakbang ko sa hagdan ay tila ba sumusukat sa tibay ng aking loob. Habang papalapit ako sa pintuan ng kwarto, naramdaman ko ang unti-unting pagdilim ng paligid, na para bang hinihigop ako ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Nang buksan ko ang pinto, nagulat ako sa aking nakita, isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Ang larawan ay naglalaman ng imahe ng isang pamilya, masaya at buo. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang isang pamilyar na mukha sa litrato. Ang anyo ng lalaking kanina lamang ay nakita ko sa bintana. Sa puntong iyon, isang malamig na tinig ang bumalot sa buong kwarto. "Bakit mo kami kinalimutan?" Tanong ng tinig, puno ng pait at hinanakit. Biglang nagbalik sa aking alaala ang isang trahedyang matagal ko nang pilit kinakalimutan. Isang aksidente na kumitil sa buhay ng aking pamilya. Nagising ako mula sa aking pagkakatulala nang maramdaman ko ang isang mainit na luha na gumuguhit sa aking pisngi. Sa kabila ng lahat, isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Ang bintanang iyon ay hindi lamang daan ng mga kaluluwang nawawala, kundi ito rin ay daan para sa mga alaala at damdaming matagal ko ng pilit kinakalimutan. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, isang malakas na hampas ng hangin ang nagpatay sa ilaw sa buong bahay. Nagsimulang magdilim ang paligid at sa aking puso ay naroon ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Ito na ba ang wakas o simula pa lamang ng mas malalim na hiwagang bumabalot sa akin? Hindi ko maiwasang isipin, ano ang tunay na layunin ng bintanang ito? At sa kabila ng lahat, may pag-asa pa bang makahanap ako ng kapayapaan mula sa mga aninong patuloy na sumusunod sa akin? Hindi ko maiwasang titigan ang bintanang iyon na tila may sariling buhay. Ang kapayapaan ng gabi, tila pinunit ng hindi makikitang puwersa nang biglang bumukas ito, walang hangin subalit puno ng kilabot. Ang mga alingaungaw ng mga yapak sa lumang kahoy na sahig ay bumalik sa akin. Bawat hakbang ay tila isang orasan na nagbibilang patungo sa di maiiwasang kapalaran. Nakatayo ako sa gitna ng sala, hindi makagalaw. Ang dilim ng gabi, tila sumisiksik sa bawat sulok ng aking isipan. Sinusubukang kalmahin ang sarili sa gitna ng tila walang katapusang pag-aalala. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na kilabot
na lumusot sa aking balat. Para bang may presensyang nagmamasid, nag-aabang. Sa kabila ng takot, nilakasan ko ang loob at lumapit ako sa bintana. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa paglapit ko'y biglang nagbago ang temperatura ng paligid. Ang init ng aking katawan ay tila nahigop palabas, at ang lamig ay biglang pumalit. Nang silipin ko ang labas, wala akong nakita kundi ang madilim na bakuran, tahimik at tila natutulog. Pero ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi nawawala. Sa gilid ng aking paningin, may gumalaw. Isang aninong mabilis na naglaho sa likod ng mga puno. Ang puso ko'y tila gustong kumawala sa aking dibdib sa sobrang bilis ng pintig. May tao ba diyan? Ang tanong ko, ang tinig ko'y bahagyang nanginginig. Ang aking boses ay nag-echo sa kadiliman. Walang kasagutan kundi ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa ilalim ng aking tanong ay may boses na nagbubulong. Hindi ka nag-iisa. Napaatras ako at sa aking pag-urong ay naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking batok. Bigla, isang malamig na kamay ang pumatong sa aking balikat. Napalingon ako. Ang aking hininga ay nahinto, ngunit walang tao. Walang kahit anong bagay na dapat naroon. Pero ang bigat, ang presensya, ay naroroon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumayo pa rin. Ang aking mga mata ay hindi na bumitaw sa bintana. Tila nag-aabang ng susunod na mangyayari. Ngunit sa likod ng aking utak, may isang bahagi sa akin na gustong tumakbo. Tumakas mula sa anino ng bintanang tila nananadya. Sa isang iglap, ang mga ilaw sa sala ay nag-fluctuate, mabilis na nagbukas-sara, na parang mga mata ng isang halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang mga larawan sa pader ay nahulog, at ang tunog ng basag na salamin ay nagbigay ng nakakabinging dagundong sa katahimikan ng gabi. Isang malamig na boses ang biglang lumutang sa hangin. Tagal na kitang hinihintay. Ang boses ay puno ng hinagpis at galit, tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang mga salita ay tila mga kutsilyong tumatagos sa aking kaluluwa, at sa isang iglap ay nagdilim ang paligid. Nang magising ako, nakahandusay ako sa sahig, ang lamig ng kahoy ay kumakagat sa aking balat. Ang bintana ay muling nakasara, ngunit ang presensya ng multo ay ramdam ko pa rin. Parang may pumipigil sa akin na bumangon. Tila may mga matang nakatingin, nagmamasid, nag-aabang. Sa pagbangon ko, napansin kong may sulat sa sahig. Isang lumang papel na tila galing pa sa ibang panahon. Ang tinta ay bahagyang kumalat, ngunit mababasa pa rin ang nakasulat. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula. Sa pagbasa ko nito, ang mga ilaw sa bahay ay muling nag-fluctuate. Ang bintana ay bumukas, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Sa labas, sa kadiliman, isang figura ang nakatayo. Tila isang anino, ngunit masyadong malinaw para hindi makita. Ang figura ay dahan-dahang umabante, at sa aking pagkatulala, napagtanto ko kung sino ito. Isang tao mula sa aking nakaraan, isang tao na matagal ko nang nakalimutan. At sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin, mas malamig kaysa kailanman. Bago ko pa man maunawaan ang lahat, ang figura ay biglang naglaho at ang bintanay muling bumukas-sara. Ang kaluluwa ko'y tila kinukubkob ng kaba at takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may bahagi sa akin na nagsasabing, hindi pa tapos ang lahat, at sa paglipas ng mga sandali, alam kong kailangan kong harapin ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Nakahinga ako ng malalim, at sa pagsilip ko sa bintana, nakita ko ang isang piraso ng papel na nakadikit sa salamin. Sa paglapit ko, nabasa ko ang nakasulat. Ikaw ang susunod. Sa sandaling iyon,
Alam kong ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat sandaling nagdaraan, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko sa sala. Nakaupo ako sa lumang sopa, nakatitig sa bintanang palaging tila may sariling buhay. Lagi itong bumubukas kahit walang hangin. Ang sala ay tahimik, maliban sa mahinang pag-ugong ng refrigerator sa kusina. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagdudulot ng kapayapaan. Sa halip, parang may nakatagong panganib na nagbabanta mula sa kadiliman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero tuwing gabi, nararamdaman kong may ibang presensya sa loob ng bahay. Ang mga anino sa dingding ay tila may sariling galaw, at ang bawat kaluskos ay nagiging tila tunog ng mga yabag na papalapit. Ang bintana sa sala, ang bintanang iyon na walang awang bumubukas, ay tila may koneksyon sa misteryosong presensyang ito. Isang gabi, habang nakaupo ako roon, ramdam ang lamig na bumabalot sa aking katawan. Napansin kong dahan-dahang umangat ang kurtina ng bintana. Wala namang hangin sa labas. Ang mga puno ay hindi gumagalaw at ang paligid ay kasing tahimik ng isang libingan. Ngunit ang kurtina ay tila may sariling isip, unti-unting bumubukas, naglalantad ng madilim na anino sa likod nito. Sa una, akala ko'y likha lang ng imahinasyon ko. Baka pagod lang ako, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Ngunit habang pinagmamasdan ko, unti-unting may anyong sumisilip mula sa bintana. Isang matandang lalaki na may matang tila puno ng pighati at lungkot ang nakatitig sa akin mula sa labas. Hindi siya gumagalaw at lalo akong natakot nang mapagtanto kong ang anino niya ay hindi nakatapak sa lupa. Napalunok ako at halos hindi makahinga. Hindi ko maipaliwanag ang takot na bumalot sa akin. Parang gusto kong tumakbo, pero ang katawan ko'y naipit sa pagitan ng pag-usisa at takot. Ang mga mata ng multo ay tila sumisid sa kaluluwa ko, nag-iiwan ng malamig na pakiramdam sa aking kalooban. Nagsimula siyang maglakad papalapit sa bintana at sa bawat hakbang niya, unti-unti ring bumubukas ang bintana na parang tinatawag siya nito. Sa kabila ng takot, hindi ko mapigilang magtanong sa aking sarili. Sino siya? Ano ang kailangan niya mula sa akin? At bakit palagi siyang bumabalik sa bintanang ito? Habang papalapit siya, napansin ko ang isang kakaibang detalye. Ang kanyang kasuotan ay tila mula sa ibang panahon. Parang sa mga larawang nakikita ko lamang sa mga lumang aklat. May suot siyang lumang sombrero at isang coat na tila yari sa makapal na tela. Ang kanyang anyo ay hindi nababagay sa kasalukuyan. Parang iniwan siya ng panahon. At ngayon, sinisikap niyang bumalik sa isang lugar kung saan hindi na siya nababagay. Nang halos nasa harapan na siya ng bintana, bigla siyang huminto. Ang kanyang mga mata ay tila lumuluha, ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa isang iglap, nawala siya, parang usok na hinihipan ng hangin. Naiwan akong nanginginig, hindi makapaniwala sa nasaksihan ko. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang natuklasan ko matapos ang kanyang paglaho. Sa ilalim ng bintana, may isang lumang litrato na noon ko lang nakita. Isa iyong itim at puting larawan ng isang pamilya at ang matandang lalaking nakita ko ay nakatayo sa gitna nila. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan at petsa, 1923. Isang siglong nakalipas. Habang tinititigan ko iyon, napagtanto kong ang bahay na ito ay may mas malalim na kasaysayan kaysa sa inaakala ko. Ang multo ng matandang lalaki ay hindi lamang isang panaginip o ilusyon. Siya ay bahagi ng nakaraan, isang bahagi ng lugar na ito na pilit na nagpaparamdam. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig ko ang isang boses na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan nanggagaling. Tulungan mo ako,
sabi nito. Tila nagmumula sa loob ng aking isipan. Tulungan mo akong makabalik. Naiwan akong tulala. Hindi alam kung paano tutugon. Sino ang nangangailangan ng tulong ko? Ang multo ba ng matandang lalaki? At paano ko siya matutulungan kung hindi ko alam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya? Habang nakaupo ako roon, pinipilit intindihin ang mga nangyayari, biglang bumukas ang ilaw sa itaas. Ngunit hindi iyon katulad ng dati. Ang ilaw ay nagpatay-sindi at sa bawat kisap, parang may ibang anyo na lumilitaw sa paligid. Mga anino ng nakaraan na nag-uunahan para makilala. Dito nagsimula ang mas malalim na takot. Hindi na lamang ito tungkol sa isang naglalakad na multo. May mas malalim pang lihim ang bahay na ito. At ako, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay naging bahagi ng kwentong iyon. At sa kabila ng lahat ng nakakatakot na pangyayari, alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Kahit paano ang mangyari. Sa likod ng malamlam na liwanag ng lampara, nakaupo ako sa lumang sopa na tila isang patibong sa kalaliman ng gabi. Ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw sa bawat pitik ng ilaw, mistulang mga kaluluwang naglalayag sa dilim. Ang malamig na simoy ng hangin ay hindi umaabot sa loob ng bahay na ito, ngunit ang bawat sulok ay nagtataglay ng malamig na pakiramdam na bumabalot sa aking katawan. Nagpupumilit akong huwag makatulog. Ang mga mata ko'y pilit, tapong na pinapanatiling dilat. Subalit ang pagod ay tila mga nakatagong kamay na humihila sa akin pababa. Sa kabila ng lahat, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako makaalis sa aking kinalalagyan. Parang may nakatagong puwersa na naguudyok sa akin na manatili at maghintay. Nang biglang bumukas ang bintana, walang ano-ano'y bumilis ang tibok ng aking puso. Wala namang hangin, ngunit ang mga kortina ay bumalot na parang mga pakpak ng isang higanteng ibon na handang sumalakay. Tila may kakaibang presensya ang bumalot sa paligid, na para bang may nagmamasid na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Sa gitna ng karimlan, unti-unting lumitaw ang isang anyo sa bintana. Noong una, ito'y tila isang anino lamang, subalit habang tumatagal, nagiging malinaw na ito'y isang mukha. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang umusbong mula sa labi ng multo. Napakalinaw ng kanyang mga mata, na para bang naghuhumiyaw ng mga lihim na hindi ko kayang arukin. Nakapako ang paningin ko sa kanya at sa loob ng ilang saglit, tila kami nag-uusap sa isang lihim na wika. Ang oras ay tila huminto at ang mundo sa paligid ko ay naglaho na para bang may ibang dimensyon na nagbukas sa pagitan namin. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang kuryosidad na bumalot sa akin. Sino siya? Ano ang nais niyang ipahiwatig? Ang mga tanong na ito ay bumubulong sa aking isipan, ngunit sa bawat saglit na lumilipas, lalo lamang itong lumalabo. Biglang bumalik ang aking ulirat nang marinig ko ang isang tunog mula sa itaas. Isang pagkalansing na tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Ang tunog ay tila mga yabag na dahan-dahang bumababa, papalapit sa akin. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Ang katawan ko'y tila isang estatwa, hindi makakilos sa tindi ng takot. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang tapik sa aking balikat. Napalingon ako at sa aking pagkagulat, nakita ko ang isang batang lalaki na nakatayo sa likod ko. Siya'y nakasuot ng puting damit at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagmamakaawa. Bakit mo ako iniwan? Ang sambit niya, na para bang kilalang kilala niya ako. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumagos sa aking puso. Sino siya? Bakit tila may bahagi ng aking pagkatao na umaapaw sa lungkot at pangungulila? Ngunit bago ko pa man magawang magtanong, isang malakas na ihip ng hangin ang bumalot sa amin at sa isang iglap, naglaho ang batang lalaki. Binalingan ko ang bintana
at ang mukha ng multo ay wala na roon. Tila ba isang ilusyon lamang ang lahat, isang bangungot na naglaho sa pagmulat ng mata. Ngunit hindi ko maikakaila ang bigat sa aking dibdib at ang malamig na pawis na bumabalot sa akin. Habang ako'y nakaupo pa rin sa sopa, isang bagong tunog ang umaling-awngaw mula sa kusina. Isang tunog ng mga basag na pinggan na para bang may nagwawala. Sa takot at pag-aalala, pinilit kong bumangon at tumungo sa pinagmumula ng ingay. Ngunit sa bawat hakbang na aking gawin, ang sahig ay tila umaalog na para bang may buhay. Ang mga anino sa paligid ay lumalabo at ang bawat sulok ng bahay ay tila nagiging isang labirintong hindi ko matakasan. Sa pagdating ko sa kusina, tumambad sa akin ang isang eksena na hindi ko inaasahan. Ang lahat ng mga gamit sa kusina ay nagkalat at sa gitna ng kaguluhan, naroon ang isang lumang larawan na nasa sahig. Pinulot ko ito at nang aking tingnan, bumalik lahat ng alaala, isang pamilya, isang tahanan at isang trahedya na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit bago ko pa man maunawaan ang kabuuan ng larawan, isang malakas na kalabog ang gumulantang sa akin mula sa likod. Isang pinto ang bumukas at sa likod nito, isang bagong mundo ang naghihintay. Sa pagpasok ko, naramdaman kong ito'y simula pa lamang ng mas malalim na misteryo. Ano ang naghihintay sa akin sa kabila ng pinto? Kaunti na lang at malalaman ko na ang katotohanan. Habang nakaupo ako sa lumang sofa sa sala, hindi pa rin mawala sa isip ko ang patuloy na pagbukas ng bintana kahit walang hangin. Ilang araw na rin itong nangyayari, ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kakaibang pangyayari. Sa bawat pag-ugong ng kahoy na bintana, tila may malamig na hangin na bumabalot sa akin, kahit na alam kong walang anumang simoy na pumapasok. Parang may ibang presensya sa kwartong ito, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pinilit kong mag-focus sa libro na hawak ko, ngunit hindi ko talaga matanggal ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Lumingon ako sa paligid, sinisilip ang bawat sulok ng sala. Walang tao, ngunit hindi mapakali ang aking kalooban. Hindi ko maalis ang tingin ko sa bintana na tila ba umaakit sa akin na lumapit. Nakakabingi ang katahimikan at tanging ang tunog ng pagtibok ng puso ko ang naririnig ko. Lumingon ulit ako sa bintana at sa pagkakataong ito, may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng bintana, dahan-dahang may sumilip. Isang anino ng mukha, hindi ko maaninag ng maayos dahil sa dilim. Nanginginig ang mga kamay ko at halos mahulog ang libro sa aking pagkakahawak. Hindi ko alam kung totoo ang nakikita ko o bunga lamang ito ng pagod na isipan. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong hindi ako nag-iisa sa kwartong ito. Nagpasya akong bumangon mula sa pagkakaupo at lumapit sa bintana. Ang bawat hakbang ko'y tila nagpapabigat sa aking dibdib. Habang lumalapit, mas lalo kong nararamdaman ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Nang makarating ako sa harap ng bintana, napansin ko ang isang bagay na mas nagpatindig sa aking balahibo. Ang anino ng mukhang kanina'y sumisilip ay wala na, ngunit may naiwan itong bakas. Isang bakas ng kamay sa salamin. Tila ba may humawak mula sa kabila. Hindi ko maikakaila ang takot na bumalot sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit may bakas ng kamay sa bintana? Hindi ko na kayang manahimik na lamang. Kailangan kong malaman ang totoo. Kinuha ko ang flashlight na nasa mesa at dahan-dahang inangat ang bintana para silipin ang labas. Sa pag-angat ko ng bintana, isang malamig na hangin ang tila pumasok sa loob at nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot. Habang sinisilip ko ang labas, wala akong makitang kahit anong kakaiba. Ngunit bigla, sa sulok ng aking mata, may nahagip akong paggalaw ng anino sa gilid ng bahay.
Mabilis akong nagdesisyon na lumabas upang alamin kung ano iyon. Paglabas ko, nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa akin ng may malamlam na mga mata. Hindi ko siya kilala, ngunit parang may pamilyar sa kanyang aura. Sino ka? Tanong ko, pilit na nilalabanan ang kaba sa aking boses. Ngumiti siya ng kaunti, isang nangiti na tila may malalim na kahulugan. Ako ang nagbabantay sa bahay na ito. Sagot niya ng mabagal at puno ng misteryo. Bantay? Para saan? Hindi ko maiwasang magtanong. Ang sagot niya ay tila nagbibigay sa akin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Para sa mga kaluluwang hindi matahimik, sagot niya. Kasabay ng malamig na hangin na muling umihip. May mga kwento ang bahay na ito, mga kwentong hindi mo pa alam. Bago ko pa man masundan ang kanyang sinabi, bigla siyang nawala na parang bula. Sa gulat at takot, pumasok ulit ako sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung paanong nangyari ang lahat ng iyon. Pero isang bagay ang sigurado. May mga lihim na bumabalot sa lugar na ito. Mga lihim na handa nang lumabas sa liwanag. Habang nakaupo muli sa sofa, nag-isip ako kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong sitwasyon na nababalot ng misteryo at takot. Kailangan kong alamin ang kwento sa likod ng mga pagbukas ng bintana at ang presensyang nararamdaman ko. Ngunit habang nag-iisip ako, muling bumukas ang bintana. Sa pagkakataong ito, hindi ko na lamang ito binaliwala. Lumapit ako at sa pagbukas ko ng bintana, isang malamig na boses ang bumulong sa aking tainga. Hindi pa ito ang katapusan. Marami ka pang dapat malaman. Naiwan akong nakatingin sa kawalan, puno ng takot at pagkamangha. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang susunod na mangyayari? Sa isang iglap, napagtanto ko na ang kwento ng bahay na ito ay hindi pa tapos. At sa kabila ng lahat, kailangan kong harapin ang katotohanan. Gaano man ito nakakatakot. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa susunod. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang bintanang ito ay hindi basta-basta lamang bumubukas. At sa bawat pagbukas nito, isang bagong hiwaga ang aking haharapin.